Ka-Express, Gilas, Pilipinas, ginulat ang lahat. Nang makita si Quentin Meliora Brown, agad na tumutok sa unang araw ng training. Sa kawalan ni Kai Sotto, ang big man na dating nag-aral sa US, ay naging pinakamalaking pag-asa ng coaching staff bilang pansamantalang punong haligi sa interior. Hindi lang siya isang simpleng warm body sa frontline, dala niya ang physical profile na kailangan ng bansa ngayon. Taas, lakas at depensang matatag na pwedeng magdala ng traditional na big man presence. Sa practice, ramdam ng lahat ang essence of urgency. Alam ng Gilas na hindi sadya ang pagkakulang ni Kai. Meron silang long-term plan para sa kanya, pero kailangan nila ng maasahang final na solution para sa nalalapit na laban. At sa pagpasok ni QMB, nabigyan ng bagong energy ang rebounding efforts, ang rotation sa depensa, at ang presence sa loob ng paint. Mabilis siyang nakapasok sa ritmo ng team, hindi bilang dominant offensive threat, kundi bilang gobyerno sa ilalim. Nag-set ng screens, nag-communicate sa depensa, at nag-protect sa rim. Hindi lang ang laki ni QMB ang mahalaga, ang kanyang mobility ay malaking factor. Sa modernong taas ng international basketball, malaking bentahe ang may kakayahang kumilos ng mabilis sa ilalim, lalo na't maraming front-court matchups ngayon ay hindi puro higanting static bigs, at si QMB ay may sapat na lateral speed para makasabay sa paglipat ng kalaban sa depensa at merong instinct sa rotations. Hindi siya perfecto sa shot blocking range o elite level reach, pero ang kanyang natural na pag-rebound at defensive awareness ay nagdagdag ng malaking halaga sa gilid na hindi basta-basta matutumbasan sa ibang option. At sa off-court side, makikita ang respeto ng mga veteran core kay QMB. May mga pagkakataon sa practice kung saan mabilis siyang nakikinig sa instruction ni Justin Brownlee o sa coaching staff at handang tumanggap ng role kahit hindi siya ang go-to scorer. Ang ganitong attitude ang susi sa integration. Hindi niya kinukuha ang spotlight, sa halip, sinusubukan niya makapag-adjust ng maayos sa sistema at bumuo ng chemistry sa mga kasamahan. Ito ang uri ng pagkakabit na pwedeng mag-contribute ng malaki sa kahusayan ng Gilas, lalo na sa panahong hindi pa buo ang frontline. Sa kabila ng pagkawala ni Kai, malinaw na hindi bumababa ang competitiveness ng Gilas at ang pagpasok ni QMB ay hindi simpleng banda-banda lang, kundi isang calculated move ng coaching staff para punan ang critical na butas. At kung may papakita niya sa qualifiers ang kanyang potensyal, pwede siyang maging maasahan sa buong campaign habang hinihintay ang pagbabalik ni Kai. Ang tunay na pagsubok, kung kaya niyang i-translate ang practice promise sa tunay na depensa, dominante at defensive engine sa mga mataas na stake na laro. Gilas nagpasiklab agad sa unang araw ng training nang maging sentro ng atensyon si QMB, ang big man na ngayon ay tinatawag na pinaka-importanteng peraso sa harap ng patuloy na pagkawala ni Kai. Hindi ito ordinaryong practice session. Ito ang unang pag-calibrate ng bagong frontline identity ng Gilas at ang tanong sa lahat ay malinaw. Gaano kalaki ang maitutulong ni QMB para mapanatiling matatag ang interior ng ating national team habang inaantay ang pagbabalik ng 7-3 anchor ng bansa. At sa pagbubukas ng ensayo, ramdam agad ang urgency. Ang coaching staff ay hindi nagtatago ng plano. Kailangan nilang makita kung gaano kabilis kayang umangkop ni QMB at kung kaya ba niyang dalhin ang physicality na required sa international level. Bagamat wala pa si Kai at nananatili sa recovery phase, maraming mata ang nakatuon kung paano babangon ang Gilas sa isang frontline na pansamantalang walang centerpiece. Well, sa gitna ng lahat ng yon, si QMB ang naging natural focal point. Malaki, malusog, mobile, at may laro na sapat upang magbigay ng stability sa ilalim. Ang energy na dinadala ni QMB sa training ay agad nagpalakas ng loob ng team. Kahit walang flashy plays, ang presensya niya ay ramdam sa bawat defensive stop, sa bawat rebound battle, at sa bawat physical exchange sa paint. Ang team ngayon ay hindi lang naghahanap ng kapalit ni Kai, kundi naghahanap ng isang big man na maaring magdala ng practical impact, isang player na kayang magbigay ng depensa, rebounding, at foundational toughness na kailangan para manatiling competitive ang Gilas laban sa mas malaking Asia at Oceania teams. Ang kagandahan kay QMB ay ang kanyang mobility. Sa modernong laro, hindi na sapat ang height lamang. Kailangan ng big man na kayang pumalit ng posisyon ng mabilis, kayang sumabay sa ball movement at may instincts para isara ang driving lanes. Sa unang araw pa lang, nakita na ng coaching staff na may natural defensive feel si QMB, mabilis ang help defense, hindi madaling ma-display sa poste, at may timing sa pag-contest,
kahit hindi kasing taas o kasing haba ni Kai. Ito ang klase ng skill set na nagbibigay ng confidence na hindi basta-bastang malulusutan ng Gilas anterior kahit kulang sa sukat. At sa offensive side, hindi man ito ang primary expectation kay QMB, nagpakita siya ng willingness to operate correctly within the system. Hindi niya pinipilit ang bola, hindi naghahanap ng highlights at hindi nagmamadali sa execution. Ang tinututukan niya ay ang spacing, timing at decision-making, mga bagay na mataas ang value sa system-based team play. At dahil dito, mabilis niyang nakuha ang kumpiyansa ng mga veterans tulad ni na Justin Brownlee at Scottie Thompson na paulit-ulit na kumakausap sa kanya at nagbibigay ng guidance upang mapabilis ang integration. Pinaka-importante sa lahat, nakita ng buong team na kaya nilang maging malakas kahit wala si Kai, hindi dahil napalitan siya, kundi dahil kay QMB ay may bagong pader silang naidagdag sa ilalim. Kung ganito ang unang araw pa lang, may dahilan ang mga Gilas fans na maniwalang hindi sila maapektuhan ng gusto ng pansamantalang pagkawala ng kanilang 7-3 superstar. Pagpatuloy sa unang araw ng training, lalong lumilinaw ang narrative, ang Gilas ay hindi umaasa sa isang tao lamang at kahit pansamantalang wala si Kai, hindi bumabagsak ang lakas ng kupunan. Sa halip, ipinapakita ng grupo na may sapat na veteran backbone, high-level system intelligence at new generation depth upang manatiling mabigat kahit sinong kalaban sa Asia. Dito naging mas malinaw ang papel ni QMB. Hindi lang siya isang replacement, kundi isang stabilizer na nagbibigay daan upang lumabas ang tunay na lakas ng kasalukuyang Gilas lineup. Habang tumatagal ang scrimmage portions, naging kapansin-pansin kung paano nagiging mas connected ang depensa. Ang presence ni QMB sa ilalim ay nagbibigay ng confidence sa perimeter players na mag-apply ng mas agresibong ball pressure at ang mga guards at wings tulad ni Sergio Perez, Scottie Thompson at Dwight Ramos ay mas malayang sumiksik sa passing lanes dahil alam nilang may sapat na katawan at awareness sa likod para mag-cover kung may breakdown. Ito ang uri ng depensang matagal nang gustong stabilize ng Gilas at sa unang araw pa lang ay nakita nila ang magandang simula. At sa aspeto naman ng toughness at rebounding, dito mas lumalabas ang halaga ni QMB. Hindi na bago sa Gilas ang struggle sa second chance points kapag wala si Kai. Pero ngayong training day ay nabawasan ang ganitong problema. Halos bawat loose ball sa paint ay kontensiyoso at kadalasan ay si QMB ang unang nakipagbuno sa ilalim. Sa physicality niya, nabawasan ang vulnerability ng team sa interior volleying na madalas ginagamit ng mas malalaking frontlines ng ibang bansa. Well, sa madaling salita, may bagong spine ng Gilas, hindi kasing tangkad ni Kai, pero sapat ang lakas upang hindi basta-bastang may tulak. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, hinulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.